Tingnan nyo naman ang Ate Misha. Napaka-cute. Hello mga mi. Kamusta naman kayo dyan? Dahil Merdeka Day, ayan ang Ate Misha and Daddy Ming walang pasok. Kaya naman nag-aya si Daddy Ming pumunta sa temple. Sila Kuko naman ay merong pasok sa office kaya naman hindi namin sila nakasama. Nung matapos kami sa temple, pumunta naman kami sa food court para mag-almusal. Hindi na nga lang ako nag-video doon dahil yun lang din naman yung iikutan sa food court. Simula talaga nung nabunutan si Ate Misha ng 2 ngipin sa unahan, ako'y laging gigil na gigil. Paano ba naman feeling ko nagbalik baby talaga yung face niya? So yun nga, sinamantala ko naman yung araw na to dahil walang pasok si Daddy Ming. Nagpa-schedule naman ako sa ika-4 na session ng ating leki-leki. Sa pang-4 na session naman ay talagang nakikita ko na yung effect niya. Wala ng chicken skin and yung mga buhok niya ay hindi na rin tumutubo. Medyo nag-lighting na rin talaga yung kilikili ko. Pagkatapos ng 1 oras at mahigit, nagpasundo na ako kay Daddy Ming at dumiretso naman kami sa McDonald's para mag-drive-thru. Tingnan nyo naman ang lilipot at nagbababay-babay pa siya dun sa staff. Apaka-cute. Feeling ko nga hindi na ako makakapagluto ng pananghalian dahil nga padami nga yung order ko sa McDonald's. Sabi naman ni Daddy Ming magluto pa rin daw ako para in case na magutom yung mga bata merong makakain kaagad. Sa mga ganito talagang pagkakataon hindi ko naman hinihindian sila Ate Misha dahil madalang na madalang lang talaga sila kumain ng mga ganitong pagkain. Halos nakikita nyo naman sa araw-araw mga mi and din na ako lang talaga yung nagluluto or gumagawa ng mga pang-snack nila Ate Misha. Kaya naman pag nagre-request talaga sila Ate Misha ng mga ganitong pagkain ay sige, hindi ko talaga hinihindian. Kasi alam naman ni Ate Misha yung mga limit niya sa mga ganitong pagkain. Ang lilipot naman gumagaya-gaya lang naman yan kay Ate Misha. Syempre kung ano yung meron ng Ate Misha, yun din yung kay lilipot. Buti na nga lang ang lilipot kahit papano ay hindi pa naman siya marunong talaga magtuturo or magsabi ng mga kung anong gusto niya. Kaya kung ano na yung kinakain ni Ate Misha, yun din yung kinakain niya. Sobrang na-train talaga si Ate Misha pagdating sa mga pagkain. Kahit cola, hindi umiinom yan si Ate Misha. Kaya naman nakakasigurado ako kay lilipot na ganun din siya pag lumaki-laki. Dahil napadami nga ang order ng mami, ayan na tinulungan ko na nga sila sa french fries. Si Daddy Ming naman hindi mahilig sa mga ganitong pagkain kaya naman pag may natitira talaga ako ang taga-ubos. Pagkatapos nga namin manginain tumayo na rin ako at naglinis sa kusina. Nagready na rin ako ng mailuluto para kay Ate Misha and lilipot. Fried green beans na nga lang yung aking iluluto para naman mabilis at madaling maluto. Isa rin sa mga simpleng lutuin na gustong-gusto ng mga Chekwa. So yan, i-ready nyo lang yung kawali, lagyan nyo lang ng konting mantika and then stir-stir nyo na yung baboy. Sliced pork, belly yung ginamit ko dyan. Pinakanipis ko lang mabuti para madaling maluto. Pag okay na yung baboy, ihulog nyo naman yung bawang. Halo-halo lang hanggang mag-brown ng konti yung bawang and then ihulog nyo naman yung ating green beans. Ayan, stir lang and then timplahan nyo naman ng oyster sauce, soy sauce, and then konting-konting tubig. Hindi na ako naglagay ng ibang pampalasa like ng asin kasi baka umalat pa masyado. Syempre sila Ate Misha and lilipot lang naman yung kakain. Ayaw nating umalat. Mabilis lang talaga ito maluto mga mi and 5 minutes luto na to and then ayan, pwede nyo nang i-plating. Pinag-plating ko na nga si Daddy Ming dyan dahil sabi niya nagugutom na rin daw siya. Abay sabi ko eto lang naluto ko, okay lang naman daw. Pagkatapos namin sa kusina, hinarap naman namin na Ate Misha itong bagong sasauluhin niyang spelling. Napakadami. So yun lang mga mi, sana nagustuhan niyo ang video na to. See you to the next video. Bye!